Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa panahon ngayon, kung gaano kahirap maghanap ng totoong pag-ibig, ganon din kahirap makakita ng totoong kaibigan. Isang kaibigan na mapagkakatiwalaan, maasahan at handang gawin ang lahat para sa iyong kapakanan. Ikaw, kapuso, kaya mo bang isakripisyo ang lahat, magsinungaling sa sarili mo at sa taong minamahal mo para lamang sa iyong kaibigan? Dear Papa Dudut, simula noong nagka-pandemic ay nabigyan ako ng chance para pag-isipan ang naging takbo ng buhay ko. Marami akong bagay na nagawa sa nakaraan na pinagsisisihan ko, pero kahit papaano, ang mga pagkakamaling ito ay nakatulong para mag-grow ako bilang isang individual. Sumulat po ako sa inyo, Papa Dudut, para ibahagi ang isa sa mga kamaliang nagawa ko nitong mga nagdaang taon. Wala naman akong ibang mapagkwentuhan ito, kaya naisip kong sa inyo ko na lamang po ibahagi ang aking kwento. Gusto ko rin kasing malaman ang opinyon ng inyong mga listeners kung tama ba ang ilang bagay na pinanindigan ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Robina. 28 years old na po ako at isang professional photographer na nakatira dito sa Metro Manila. Mahiyain po akong tao at isa ito sa mga pangunahing katangian ko. Hindi ko po ito ipagkakaila, pero hindi rin po ako proud dito. Siguro ang ugali kong ito ang naging dahilan kung bakit simula pagkabata ay nahirapan akong makahanap ng mga kaibigan. Dumagdag pa rito ang pagiging strict ng parents ko. Wala po kasi akong muwang sa mundo noon nang mamatay ang nakakatanda kong kapatid. 8 years old lamang po siya noon nang masagasaan siya ng sasakyan sa harapan mismo ng bahay namin. Ang insidenteng yon ang rason kung bakit sobrang naghipit ang mga magulang ko sa akin noong kabataan ko, Papa Dudut. Hindi ko po naranasang maglaro sa kalye kasama ang mga kapitbahay namin. Hatid sandurin po ako noong nag-aaral pa ako sa elementary at high school. Dahil dito ay naging mailap po ako sa mga tao at nasanay na mapag-isa. Kaya hindi na po nakapagtataka na lumaki akong walang kaibigan. Bukod kasi sa pagiging mahiyain, pinagkaitan din po ako ng pagkakataong makahanap ng kaibigan. Hanggang sa dumating po sa buhay ko si Eunice. College na ako noon at kumukuha ng kursong Bachelor of Arts in Mass Communication nang makilala ko siya. Ate, may nakaupo ba rito? Ha? Wala. Upo na ako Sige. Akala ko late na ako, mas late pa pala yung prof natin. Oo nga eh. Anong pangalan mo? Robina. First year ka rin? Oo, Masscom. Ako rin! Baka magka-block pa tayo. Anong oras next class mo? Mamayang 10 pa, NSTP. Wait nga, check ko lang sked ko.
10 a.m. tapos ang sunod 11:30, Phil History? Oo, tama. So blockmates nga tayo. Hi, I'm Eunice. Ako nga pala si Rubina. Oo, sinabi mo na kanina. Oo nga pala. So bakit naman Mascom ang pinili mong course? Ako? Gusto ko kasi pursue yung passion ko sa photography. Ooh, mahilig kang mag-take ng pictures? May mga sample ka ba dyan? Patingin naman ako. Wala akong dala dito eh. Nasa bahay yung portfolio ko. Ano usually mga kinukunan mo? Mga tao ba? Scenery, pagkain. Ako kasi hanggang selfie lang eh. Kahit ano. Pero karaniwang kinukunan ko, pictures ng sunset. Minsan kumukuha rin ako ng pictures ng mga tao sa public places. Pero hindi pa ganong maganda photography skills ko eh. Inaaral ko pa nga kung paano mag-edit ng raw photos. Ako naman, hindi ko pa talaga alam kung anong gusto kong gawin sa future. Hanggang ngayon, undecided pa ako sa path na gusto kong sundin eh. Eh bakit ka nag-mascom? Di ko rin alam. Feeling ko madali lang kasi ang Mascom eh. Actually, ang gusto ni Papa, kumuha ako ng medical course. Eh hindi naman yun talaga ang gusto kong trabaho. Ayoko mag-work sa ospital, no? Tsaka maiksi lang yung PC ko kaya hindi ako pwedeng maging medic. Kaya pass talaga ako dun sa gusto ni Papa. Mabuti naman sinuportahan ka pa rin kahit hindi mo siya sinunod. Wala naman siyang choice eh. Hindi naman siya yung nagpalaki sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hiwalay na kasi yung mga magulang ko. Civil naman silang dalawa kahit papano, kaya nakakasama ko pa rin sila pareho. Pero hindi nga lang sabay. Nakatira kasi ako sa mama ko. Sa kanya ako lumaki. Pero kapag nagkakaroon ako ng tampo kay mama, doon ako kay papa. Yun ang benefit ng pagkakaroon ng hiwalay na magulang. At least para sa akin Ewan ko lang sa iba. Maswerte ka pa rin kasi may choice ka na makasama mo sila pareho. Yung iba kasi kapag naghiwalay ng mga magulang, isa lang sa dalawa ang pwede nilang piliin. Siguro nga swerte talaga ako. Bakit ikaw? Hiwalay din ba ang parents mo? Hindi naman. Pero sobrang strict nila sa akin. Ako na lang kasi natitira nilang anak eh. Only child ka? Ako rin, only child. Actually, dalawa kaming magkapatid pero namatay yung kuya ko nung bata pa siya. Hala, ganun ba? Nakakalungkot naman. Ganun talaga ang buhay. Wala tayong alam sa kung anong pwedeng mangyari bukas. Totoo yan. Tulad ngayon, wala pang prof. Eh di sana diniretso ko na lang yung tulog ko kanina. Baka naman nalito lang yung prof natin sa sked niya. Di kaya? Ewan ko lang. Tara na, alis na tayo. Ha? Hindi ba natin hihintayin yung prof natin? Anong oras na 7:40 na? Wala na yun. Eh paano kung dumating siya? Eh di sabihin natin, inayos natin ang sked natin kaya hindi tayo naka-attend ng class. Halika na, kain tayo sa cafeteria. Hindi pa ako nagbe-breakfast eh. Sige. Hindi na po ako iniwan ni Eunice simula noong araw na yon, Papa Dudut. Kung ano ang rason niya ay hindi ko po alam pero sumama na lang din po ako sa mga trip niya dahil wala pa naman akong gaanong kakilala sa school kasi kakasimula pa lang ng school year. Doon na po nagsimula ang friendship namin ni Eunice, Papa Dudut. Nung una medyo nahirapan akong sabayan siya sa mga bagay-bagay dahil sobrang magkaiba po ang personality naming dalawa. Kung ako ay tahimik lang, siya naman ay sobrang ingay. Hindi niya kayang manahimik ng 5 minuto. Lagi siyang may sinasabi at laging may dalang kwento. At hindi siya naperme sa iisang lugar. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nasanay din naman kaagad ako sa ugali niya. Gustong gusto ni Eunice na laging nasa kanya ang center of attention. Palibasa, palabiro rin kasi siyang tao. Maganda at mataray sa unang tingin pero kenkoy ang kanyang totoong ugali. Sa tawag ngayon, isa siyang babaeng bakla. Malakas ang kanyang karisma sa mga tao. Kayang-kaya niyang makipagkaibigan sa mga hindi niya kilala sa loob lamang ng 1 minuto. Kaya nga po sobrang laki ng paghanga ko sa kanya dahil nag-uumapaw ang self-confidence ni Eunice. Isang bagay na wala ako. Papa Dudut, napatunayan ko ang pagiging totoong kaibigan sa akin ni Eunice nang minsang ipaglaban niya ako sa isang professor. Nabiktima kasi ako noon ng isang professor na mahilig mag-power trip. Lagi niya ako noong binibigyan ng mababang grade sa mga output ko kahit na deserve ko namang magkaroon ng mataas na grado.
Natatakot naman ako magsalita at lumaban sa pagiging unfair ng professor namin noon kaya si Eunice ang nagsalita para sa akin. Sa ginawa niya, nadabay siya sa pangpapower trip ng professor namin at pareho kaming binagsak ng semester na yon. Ganon pa man ay walang pagsisisi si Eunice sa ginawa niya dahil alam niyang siya ang nasa tama. Malaki ang pasasalamat ko sa mga ginagawa ni Eunice para sa akin, Papa Dudut. Kahit na hindi naman niya kailangan gawin ang mga bagay na yon, bilang kapatid bilang kapalit ay sinikap kong maging mabuting kaibigan sa kanya. Ako ang naging sandalan at takbuhan niya tuwing nagkakaroon siya ng problema, lalong-lalo na pagdating sa kanyang love life. Ayan, ito na yung pinabibili mong pagkain. Ang hilig mo talaga sa matatamis. Kailangan ko ng something sweet ngayon para maalis yung pagka-bitter ko. Oh, bakit bitter na naman? May problema na naman kayo ng jowa mo. Nakwento ko naman sa iyo yung nangyari, di ba? Last week pa yun ah. Hindi pa ba kayo nagkakaayos hanggang ngayon? Wala nang kailangang ayusin kasi tapos na kami. As in, wala na kayo? Oh my gosh, kailan pa? Kagabi lang. Actually, wala na talaga kaming chance na magkaayos. Kagabi lang namin ginawang official para wala nang problema. Wala na ba talagang chance? Kahit 10% lang? Wala na. Zero. Nek-nek niya. Ano akala niya sa akin, maghahabol? Sa ganda kong to, hindi ako marunong maghabol, no? Kala mo naman kung sinong gwapo, height pa lang talo na. Ano ba kasing nagustuhan mo sa lalaking yun? Ewan ko ba? Ginayuma yata ako ng buwisit na yun? Sabi ko naman sa'yo may something talaga sa lalaking yun. Ugali pa lang, hindi na mapagkakatiwalaan. Paano naman kasi? Ang galing niyang mambola. Daig pa yung mga sales lady sa mall. Ako naman tong si tanga, naniwala naman sa mga sinasabi niya. Ganun naman talaga ang mga lalaki Sasabihin lahat ng gusto mong marinig para makuha nila yung gusto nila. Hindi ka na natuto. Pero alam mo kung anong mas nakakainis? Alam kong bare minimum na nga yung binibigay niya. Hinahayaan ko pa siya sa mga ginagawa niyang kasalanan. Ang tanga ko talaga. Alam mo, nag-iiba talaga ang ugali mo, no? Kapag nai-inlove ka. Ang tapang-tapang mo sa ibang tao, tapos kapag nagka-jowa, parang maamong tupa. Ewan ko ba kung anong klaseng mahi ka meron ng pag-ibig na yan? Kaya nila siguro sinasabi na magical ang love kasi kahit pangit, pumopogi kapag na-inlove ka. Naku, mararanasan mo rin yan kapag nagka-jowa ka na. Ay sus, wag muna. Study first bago jowa. Hindi ka kasi marunong lumandi Palagi kang napipipi pag nakakakita ng mga bagong muka. Paano ka na lang kung wala ako? Wag mo kasi ako itulad sa'yo, masyadong marupok. Hoy, hindi O, aminin mo, nakailang boyfriend ka na since first year college. 4. 5 kaya! 5 ka dyan. Gusto mo bilangin natin? Yung irregular student na kaklase natin sa PE, yung nursing, yung kaibigan ng pinsan mo, yung nang ghost sa'yo, tapos itong huli. O ano ha? Excuse me, yung nursing, fling lang yon, hindi yun counted. O sige, sabihin na nating 4. Pero marami pa rin yun ha. Masyado ka kasing mabilis ma-fall sa mga lalaki Para ka nag-window shopping sa mall na kapag may nagustuhan, bili agad. Tapos sa huli, magsisisi. Sa habulin ng best friend mo May magagawa pa ba ako? Habulin nga, palagi namang niloloko. Bunga nga mo ha, nananakit. Basta ako, may araw din ng mga manluloko na yan. Akala ba nila, aalis na lang ako basta sa buhay nila nang walang pasabog? Bakit? Anong plano mong gawin? Papahirapan ko ang ex ko. Kala niya makakatakas siya sa panluloko niya sa akin. Ano nga gagawin mo? Kilala ko mga kaibigan niya. Close rin kami ng nanay niya, kaya kapag ako talaga nagsalita, magtago na siya. Alam ko lahat ng mga baho ng lalaking yun. Masyado ka namang mapaghiganti. Hayaan mo na lang yun. Gawin mo na lang siyang lesson sa buhay mo nang sa ganon hindi ka na maloko sa future. Di naman ako makakapayag dyan. Kilala mo ako, Rubina, at hindi ako basta-basta umaatras. Taurus kaya to. Kaya kong itolerate pag-uugali ng mga tao, pero pag sinaktan na ako, hindi ako basta nagpapatawad.
Bala ka dyan, matanda ka na, alam mo nang ginagawa mo. Ganyan dapat. Support ka lang sa bestie mo. Parang kinakampihan mo pa yung lukulukong lalaking yun eh. Mabilis talagang ma-fall sa mga lalaki si Eunice Papadudut. At kung gaano siya kabilis ma-in love ay ganon din siya kabilis magsawa o maiwan ng mga lalaki kanyang minamahal. Hindi na nakapagtataka kung marami ang nakapila sa kanya dahil maliban sa charismatic na personality nito ay may tinatago rin siyang ganda. Taglay nito ang morena beauty at tangkad na maaaring ipantapat kay Rabia Mateo. Kaya niyang dalhin ang sarili kahit na nakasando o shorts lamang siya. Ganon kalakas ang appeal niya. Papadudot ma-pride na tao si Eunice. Kung maaari ay hindi niya gustong ipakita sa publiko na nasasaktan siya. Pero ang totoo niyan, malambot ang puso ni Eunice. Lalo kapag pag-ibig na ang pag-uusapan. Kaya naman tuwing broken-hearted siya ay ako ang laging support system niya. Sa akin siya palagi naglalabas ng hinaing at sama ng loob niya. Kapag naka-move on na siya mula sa taong nanakit sa kanya, agad kanyang aalisin sa buhay niya nang walang pag-aalinlangan. Ganon ang naging takbo ng buhay pag-ibig ni Eunice Papadudut. Simula noong nakilala ko siya parang trial and error ang love para sa kanya. Kung hindi nag-work, iiyakan niya pero mag-move on din kaagad siya. Pagkatapos noon ay ex na sa buhay niya yung mga ex niya. Mabait at masayang kaibigan naman si Eunice pero nakakatakot din siyang kaaway. Ipaglalaban ka niya sa mga taong umaagrabyado sa iyo. Pero kapag siya ang inagrabyado mo, ikaw mismo ang lalabanan niya. Sa loob ng halos 10 taon ay ganoon na po ang naging setup ng pagkakaibigan namin ni Eunice Papadudut. Ipinagtatanggol niya ako sa mga taong hindi ko kayang labanan samantalang ako naman ang sumasalo sa kanya tuwing nadadown siya. Dahil dito mas lumalim pa ang friendship naming dalawa. Pero masusubok ang tibay ng pagkakaibigan namin ni Eunice sa pagdating ni Aldred sa buhay namin. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot ako ang unang nakakilala kay Aldred mula sa trabaho. Bagong hire lang siya noon bilang video editor matapos mag-resign at mag-solo ang dati naming editor. Unang araw pa lamang niya sa trabaho ay naging kaibigan na kaagad niya ang mga tao sa opisina. Mula pagpasok at pag-uwi ay hindi siya nauubusan ng energy. Daig pa niya ang nakainom ng energy drink. Nakikita ko sa ugali niya si Eunice Papadudut. Pareho kasi silang social butterfly na kaagad nakaka-vibe sa mga tao sa paligid nila. Kayang-kaya nilang mag-adjust sa iba't ibang personality ng mga taong nakakasalamuha nila. Bilang ako ang pinakatahimik sa grupo, ako ang paboritong inaasar at tinutokso noon ni Aldred. Nung una, inis na inis ako sa ugali niya, lalo na kapag kinukulit niya ako. Kung kailan busy ako sa trabaho, pero nasanay din naman ako sa ugali niyang yon kalaunan. Sa mga kulitan at asaran na yon ay nakabuo kami ng pagkakaibigan ni Aldred. Sincere at totoo kasi siya. Yan ang pagkatao niya. Kaya mabilis ko siyang nagustuhan. Kaya niyang ilugar ang pagiging palabiro niya at marunong magseryoso sa mga oras na kailangan. Aaminin ko sa inyo Papadudut na sa unang araw pa lamang ng pagkikita namin ay na-attract na ako sa physical appearance ni Aldred. Hindi ko naman itatanggi na gwapo talaga siya. Para siyang nanggaling sa isang fashion magazine na pinotoshop ang mukha niya. Matangos ang ilong, chinito at manipis ang labi na hawig sa mga sikat na K-pop idols. Matangkad at makinis ang kanyang balat na parabang suki sa derma. Kapag pinagsama-sama mga katangiang ito ni Aldred, baka pati kapwa niya lalaki ma-fall na sa kanya. Ganon po ang nangyari sa akin Papadudut.
Sa ilang buwang pagsasama naming dalawa ni Aldred sa trabaho ay gumaan na po ang loob ko sa kanya. Ito sana ang gusto kong sabihin kay Eunice noon na sa wakas ay nahulog na ang puso ko sa isang tao. Pero nang ipakilala ko si Aldred kay Eunice, hindi ko ine-expect ang naging takbo ng mga pangyayari. Ayun si Eunice, oh! Saan? Yung naka-red ba? Oo! Eunice! Aldred, dito na ako. Salamat sa pagsama sa akin, ha? Wala yun. San ka na ngayon? Mag-iikot-ikot na siguro muna ako rito sa mall, tapos uwi na rin. Be, ang tagal mo ha. Ang usapan 4:00. Anong oras na ho? Hello. Rubina, hindi mo naman sinabi sa akin na may kasama ka pala. Katrabaho ko, katatapos lang namin sa work. Sinabayan lang niya ako sa pagpunta dito. Uy, nakilala mo naman ako sa friend mo. Sorry naman. Aldred, si Eunice, best friend ko. Eunice, si Aldred, kasama ko sa work. Hello, Aldred. Hi! Ikaw pala yung kaibigan ni Rubina na palagi niya kinukwento sa akin. Sa wakas, nakilala na rin kita. Ay, ganon? Ikaw, Rubina, ha? Baka kung ano-ano nang kwento mo dito kay Aldred tungkol sa akin. Wala pa naman ako masyadong nakukwento sa kanya tungkol sa'yo. Nababanggit lang kita sa tuwing nag-uusap kami. So, ang Aldred ba may jowa na? Nako, wala pa. Wala pang natatalisod. Ako rin, wala pang jowa. Pero hindi ako naniniwala sa'yo. Sa gwapo mong yan, imposible namang wala kang jowa. Marami ka sigurong ka-fling, no? Baka naman ikaw yung lalaking takot sa commitment. Sana nga marami na lang akong ka-fling. Kaso wala talaga eh. Eh baka naman kasi boyfriend ang hanap mo. Uy, Eunice, grabe ka, ha? Mas maganda na yung sure para as early as now ay magkaalaman na. So far, babae pa rin naman ang hanap ko. Mabuti naman kung... Alam mo, late na tayo sa reservation natin. Halika na. May pupuntahan pa ata si Aldred eh. Sandali lang, nag-uusap pa kami eh. Bye, Aldred! May pupuntahan ka pa, di ba? Oo, may lakad pa ako. Sige na, maiwan ko na kayo. Ano ba yan? Mauna na ako sa inyo. Nice to meet you, Eunice. Bye! Kunin mo na lang kay Rubina yung number ko, ha? Ikaw talaga! Bakit ba? Ikaw, ha? Hindi mo sinasabi sa akin na may binabakuran ka na pala. Anong binabakuran? Katrabaho ko lang yun, no? Hindi nga. Yung totoo, Rubina. Jowa mo yun, ano? Magtatampo na ako sa'yo. Di ka na nagsasabi sa akin ng mga ganap mo sa buhay. Walang ganap. Magkatrabaho lang talaga kami. Eh, ba't kanya hinahatid? Bakit? Hindi ba pwede? Sus, ang showbiz mo. Pero aminin mo, type mo siya, no? Hindi ah. Kung magkakaroon man ako ng bet na lalaki, ikaw ang unang makakaalam nun. So, hindi mo bet si Aldred? Hindi. Ang juicy mo naman, be? Final answer na ba yan? Oo nga, ang kulit. Kasi kung hindi mo siya bet, ako na ang jojowa sa kanya. Pasok siya sa checklist ko. My gosh, kinikilig na naman ang puso ko. Ikaw talaga? Ilakad mo ko sa kanya, ha? Ay nako, Eunice. Sige na, please. Oh, sige na. Pero kapag nasaktan ka ulit, hindi ko nakasalanan yun, ha? Promise, walang sisihan. The best ka talaga. Kaya mahal na mahal kita eh. Nang bola pa. Tara na nga. Papadudot, sinolo ko na lamang ang nararamdaman ko kay Aldred matapos kong malaman na may gusto rin si Eunice sa kanya. Sino ba naman ako para tumapad kay Eunice kung confidence pa lamang talong-talo na ako. Simula noong magkakilala ang dalawa ay palagi na namin kasama si Aldred tuwing lumalabas kami ni Eunice. Ang dating duo ay naging trio na. At syempre ako naging wing girl ni Eunice katulad ng napag-usapan. Masakit man sa loob ko pero ginawa ko ang trabaho ko, ibinida ko ang kaibigan ko kay Aldred at lahat ng magagandang katangian ni Eunice ay pinagmalaki ko kay Aldred. Parang papeles na inilakad ko si Eunice para lamang magustuhan siya nito. At sa mga sumunod na linggo ay mukhang naging effective nga ang ginawa ko dahil mas naging close pa nga ang dalawa.
Sa totoo lang, Papa Dudut, tuwing nakikita ko sila na masayang magkasama, lihim po akong nasasaktan. Para bang binabackstab ko ang sarili ko. Naiinggit nga ako kay Eunice dahil napakadali lang niyang ilabas ang mga emosyong nararamdaman niya. Very vocal siya sa mga bagay na gusto niya kaya mabilis niyang nakukuha ang mga ito. Samantalang ako, Papa Dudut, ay kailangan ko pang mag-ipon ng sapat na tapang para masabi ko ang totoo na nararamdaman ko. Kung kailan naman may lakas na ako ng loob na magsalita ay saka naman huli na ang lahat. Naiinis nga ako sa sarili ko noon dahil hindi ko kayang magpakatotoo sa nararamdaman ko. Pilit kong itinutulak ang taong gusto ko sa iba. Hindi ko alam na ako na pala ang nananakit sa sarili ko. Sa mga sumunod na buwan ay nagpatuloy ang pag-push ko kay Aldred para kay Eunice. Pero sa mga panahong yon ay na-realize ko na wala talagang gusto si Aldred sa kaibigan ko. At napatunayan ko yon nang minsang mag-usap kaming dalawa ni Aldred. Rubina, Bakit? tapos ka na dyan? Marami pa akong i-edit pero bukas ko na lang siguro itutuloy yung iba. Bakit? Tara, kain tayo sa labas. Libre mo? KKB, Ay pass, next time na lang. ang kuripo talaga nito. Sige na, ako nangantaya. Joke lang yung tanong ko kanina. Hindi talaga ako pwedeng ngayon. May pupuntahan ako Alam mo kung sino magandang i-invite? Si Eunice. Ikaw tong inaaya ako tapos pagtutulakan mo ako sa iba. Sorry, hindi talaga ako pwede ngayon Si Eunice pwede yun anytime. Kaladkarin yun Go yun sa lahat ng aya sa kanya. Alam mo, napapansin ko lang lagi mo sinasali si Eunice sa usapan. Habang kumakain, bigla mo na lang isisingit ko anong favorite food ni Eunice. Kahit sa trabaho, bigla mo na lang siya babanggitin out of the blue. Nakakahalata na ako sa ginagawa mo Bakit? Ano bang ginagawa ko? Magmamaang-maangan ka pa ba? Di ako pinanganak kahapon, Rubina. Masyado kang obvious Sasabihin ko na sa'yo para hindi ka na mapagod. Hindi ko type si Eunice. Bakit naman? Perfect girlfriend na si Eunice Maganda, sexy, mabait. Medyo makulit nga lang pero maaasahan siyang tao. Ipaglalaban ka niya basta nasa tama kayo. Sa hindi ko nga siya gusto. Iba ang hinahanap ko at hindi si Eunice yun. Mas magaling ka pa sa akin Sino ba gusto mo, Aber? Ikaw? Ha? Baliw! Joke time ba to? Huwag mo akong ginaganyan, Aldred, ha? Hindi naman ako nagjo-joke Sa dami ng tao dito sa office, ikaw ang palagi kong inaayang lumabas. Sumasama ako sa lakad yun ni Eunice dahil sa'yo. Kinukulit kita, inaasar kita lagi kasi nga yun lang ang paraan para makausap kita. Hindi ko alam kung napapansin mo yun o hindi, pero yun ang totoo. Gusto kita, Rubina. Alam mo namang patay na patay sa'yo si Eunice, diba? Bakit? Required ba na gustuin ko siya porket patay na patay siya sa akin? Hindi naman, pero sana bigyan mo siya ng chance. Mabait na tao si Eunice. Napupunta lang siya sa maling tao kaya lagi siyang sawi sa pag-ibig. Paano kung maling tao rin ako? Hindi yan. Bagay kayong dalawa. Bagay na bagay. Swak kayo sa isa't isa. Tsaka alam ko yun dahil pareho ko nakikita ang personality ninyo. Compatible kayo. Sobra. Hindi ikaw magde-decide noon, Rubina. Kung compatible kami o hindi. Si Cupido ka ba? Ikaw na ba ngayon ang nagdedesisyon para sa mga tao? Kung sinong dapat nilang mahalin? Yun lang naman ang hiling ko sa'yo Bigyan mo ng chance si Eunice. Promise, hindi ka madidisappoint. Baka nga pasalamatan mo pa ako Nakakawalang gana naman. Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo na lang na ayaw mo. Hindi yung kung ano-ano pa sinasabi mo. Pinagpipilitan mo pa ako sa ibang tao Gusto mo, sa'yo na tong puso ko para ikaw na lang mag-decide para sa akin. Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang naman na... Isang tanong, isang sagot. Oo, hindi lang ang sagot. Wala ba akong chance sa'yo? Pero totoo nga, kung kay Eunice ka... Eunice. Lagi na lang Eunice. Nakakarindi na Sabihin mo na lang kung hindi mo ako gusto. Kung wala akong chance sa'yo, para tapos na.
Dami mo pa sinasabi. Oo na, gets ko na ayaw mo sa akin. Nandadamay ka pa ng ibang tao. Ba't ka nagagalit? Hindi ako galit. Naiinis ako sa'yo. Bahala ka dyan. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit hindi ko pa kinagat ang opportunity na dumating sa akin nung time na yon. Chance ko na dapat yon na magtapat ng nararamdaman kay Aldred, pero dahil sa magkahalong kaba, takot at hiya ay umurong ang buntot ko at muli akong nagtago sa sarili kong pagkakaila. Inisip ko rin noon na maaaring maging reaksyon ni Eunice kapag nalaman niyang may gusto rin ako sa lalaking napupusuan niya. Lalo na kapag nalaman niya na sa akin pala may gusto si Aldred at hindi sa kanya. Ayokong saktan ng best friend ko, Papa Dudut, kaya nag-decide na ako na itago na lamang ang totoong nararamdaman ko para hindi na gumulo ang sitwasyon. Alam ko rin naman na mabilis magsawa sa lalaki si Eunice. Sa tagal ng pagsasama naming dalawa bilang magkaibigan ay hindi ko pa siya nakitang tumagal sa isang relasyon. Allergic kasi siya sa mga long-term relationship. Ang sabi ko sa sarili ko noon ay hihintayin ko na lamang na ma-fall out of love si Eunice kay Aldred. At kapag nangyari yon ay baka ready na akong sabihin kay Aldred ang totoo. Yun nga lang, Papa Dudut, hindi nagkatotoo ang inaasahan kong mangyari. Sa mga sumunod na buwan, mas naging close pa ang dalawa hanggang sa unti-unting nawala na ako sa picture. Nagkaroon po ng sariling mundo sila Aldred at Eunice at dumating nga sa puntong lumalabas na sila nang hindi na ako kasama. Ang trio bumalik na sa pagiging duo. Ang kaibahan nga lang, ako ang naalis. Nalaman ko na lamang sa mga sumunod na araw na ang lalaking gusto ko at ang best friend ko ay magjowa na pala. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Hindi naman naging kami ni Aldred, Papa Dudut. Pero naging broken ako ng araw na malaman ko ang balitang sila na ni Eunice. Iniyakan ko ang taong hindi naman naging akin. Parang akong sira dahil ako rin naman ang naging dahilan kung bakit ako nasaktan. Hindi ako nagpakatotoo, itinulak ko si Aldred palapit kay Eunice. Hindi ako nagsabi sa best friend ko na ako ang naunang nagkagusto kay Aldred. Nabigyan nga ako ng pagkakataong umamin pero pati yun ay sinayang ko. Tapos ako ngayon ang nagdadrama na para bang bida sa teleserye na inagawa ng asawa. Durog na durog ako noon, Papa Dudut. Habang nakikita silang sweet sa isa't isa, ganun pa man ay pinilit kong maging masaya. Kailangan kasi dapat kong ipakita sa best friend ko na full support ako sa relasyon nila ni Aldred. After all, ako ang naging wing girl niya. Hindi rin naman ako totally nawala ng pag-asa ng mga panahon na yon. Pinangahawakan ko pa kasi noon ang katotohanang hindi kaya ni Eunice ang tumagal sa isang relasyon. Medyo selfish pakinggan pero pinapanalangin ko noon na sana ay hindi sila magtagal ni Aldred. Masama ng kaibigan kung masama, Papa Dudut, pero yon ang inaabangan kong mangyari. Mabilis na dumaan ang mga araw, umabot sila ng 1 buwan, 5 buwan, hanggang sa nag-celebrate na nga sila ng kanilang anniversary. Handa na akong bumitaw noon, Papa Dudut. Pero bigla akong sinapian ng tapang nang minsang mag-inom kami nila Aldred kasama mga katrabaho namin. Doon nagtapat ako ng totoong nararamdaman ko sa kanya, Papa Dudut. Rubina, ano, kaya mo pa? Nakakarami ka na yata ng inom ah. Kaya pa! Inom pa tayo! Maaga pa!
Kasing ka na yata eh. Namumula ka na oh. Tama na yan. Sabing kaya pe. O sige, kaya pa kung kaya. Pero pahinga ka muna, okay? Ituloy mo ulit mamaya. Tungga ka ng tungga dyan eh. May pinagdadaanan ka ba? Wala naman. Happy ako, hindi ba halata? Masaya ako. Masayang masaya. Ikaw ba? Ako? Masaya rin naman ako. Sana all. Kumusta na kayo ng best friend ko? Okay naman kami ni Eunice. Going strong. Alam mo, tama ka nga sa sinabi mo na pasasalamatan kita balang araw. Ang galing ko, no? Nagdilang anghel ako. Sabi sa'yo eh. Kayo talagang para sa isa't isa. Nung una talaga, hindi pumasok sa isip ko na may chance kaming dalawa ni Eunice. Sobrang layo niya sa mga inahanap kong katangian ng isang babae. Kayong dalawa? Oo naman, magtatagal kami. Sisiguraduhin ko yan. Para naman kahit papano magkaroon si Eunice ng mahaba-habang karelasyon. Noon kasi, mahaba na para sa kanya yung 3 months eh. Noon yun kasi mga bata pa kayo noon. Pero tingin ko naman, seryoso na si Eunice ngayon. Nako, maniwala ka sa akin. Halos 10 taon na kaming mag-best friend niyan. Kaya kilalang kilala ko na siya. Madaling magsawa si Eunice. Kaya nga, galingan mong maging boyfriend niya kasi kung hindi, nako. Iiwan ka nun. Sandali nga. Ano bang gusto mong palabasin? Wala naman. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam kong nakainom ka pero sana marinig mo yung mga sinasabi mo. Parang sinisiraan mo na si Eunice eh. Di ba ikaw nga ang number 1 na nagtulak sa akin na ligawan siya? O ngayon kami na, bakit ganyan lumalabas sa bibig mo? Hindi ko siya sinisiraan, okay? Sinasabihan lang kita sa pwedeng mangyari. Walang mangyayari sa amin. Ano, manghuhula ka na rin ngayon? Ba't ka ba nagkakaganyan? Ba't ako nagkakaganito? Hindi ko alam. Baka kasi nagsiselos ako. Baka lang naman. Ano nagsiselos? Dahil ba nawawala ng atensyon sa'yo ni Eunice? Di ba ito naman ang gusto mo mangyari? Hindi ako nagsiselos sa'yo. Nagsiselos ako kay Eunice. Di ka ba marunong magbasa ng body language? May gusto ko sa'yo, Aldred. Gusto kita. Matagal na. O, ayan na. Ayan na yung sagot sa tanong mo noon. Gusto kita. Mas nauna ako nagkagusto sa'yo kaysa kay Eunice. Pero ano pa bang magagawa ko? Kayo na eh. Kaysa magpaka-bitter, hindi magpaka-plastic na lang ako. Kunwari masaya para sa inyong dalawa. Kahit na yung totoo, sasaktan ako. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi ayoko magalit si Eunice sa akin. Ayoko masira yung pagkakaibigan namin. Natakot ako. Pero ngayon okay lang kahit masira ng pagkakaibigan nyo? Okay lang kahit magalit na siya sa'yo? Hindi ko alam. Totoo lang, hindi ko talaga alam, Aldred. Pero gusto kong malaman mo na matagal kong binuo yung tapang na meron ako ngayon para sabihin sa'yo yung totoo. Kaya sana may chance pa ako. Nahuli ka na, Rubina. Mahal ko na si Eunice. Siya na ang laman ng puso ko. Siya na ang gusto ko kaya malabo na mangyari ang gusto mo. Pero sinabi mo sa akin noon na gusto mo ko. Sabi mo ayaw mo kay Eunice. Noon yun. Natatandaan mo pa ba kung anong naging sagot mo sa akin nung nagtapat ako sa'yo? Sabi mo, kay Eunice na lang ako. Ipinagtabuyan mo ako. Ipinilit mo ako sa ibang tao tapos ngayon gagawin mo sa akin to? Sa amin ng best friend mo? Rubina, ang sabaw nga kapag hindi mo pinansin ng ilang oras, lumalamig. Pag-ibig pa kaya? Pero pwede namang initin ulit, di ba? Pwede namang ibalik kung gugustuhin mo. Yun ang problema. Paano kung ayaw ko na? Siguro tama nga na ganito ang nangyari. Kasi paano ako magmamahal ng babae na sa simula pa lang, hindi na ako kayang ipaglaban.
Papadudot na wala ang amats ko sa mga sinabi sa akin ni Aldred ng gabing yon. Masakit palang masampal ng katotohanan. Ayoko bang umiyak pero pagka-uwi ko ng bahay ay kusang nagsipaglabasan sa mga luha sa mata ko. Bigla akong naawa sa sarili ko. Napakalaki ng pagsisisi ko sa mga maling desisyon na ginawa ko, Papa Dudut. Kung pwede lang sanang bumalik sa unang araw na pagkikita namin ni Aldred. Doon pa lamang ay aaminin ko na ang katotohanan. Sana ay hindi ko na lamang siya ipinakilala kay Eunice. Sana umamin na lang din ako noong nagtapat siya sa akin. Sana pinaglaban ko na lamang ang nararamdaman ko. Pero Papa Dudut, ang masaklap na katotohanan, hanggang sana na lamang ang lahat ng yon dahil tunay ngang laging nasa dulo ang pagsisisi. Sa sumunod na araw ay kapansin-pansin ang pag-iwas sa akin ni Aldred sa trabaho. Naintindihan ko naman kung bakit niya ginagawa yon. Maging ako ay wala na rin namang mukhang ihaharap sa kanya matapos ang nangyari sa aming dalawa. Pero kinapalang ko na ang mukha ko ng araw na yon para pakiusapan si Aldred na huwag nang banggitin pa kay Eunice ang mga nangyari. Sinabi ko rin sa kanya ang kalimutan na ang mga sinabi ko ng gabing yon at ibaon na lamang ito sa limot. Ayokong ito pa ang pagmula ng gulo at pagkasira ng pagkakaibigan namin ni Eunice. Dahil sa nangyari, sinimulan kong ilayo ang sarili ko kina Aldred at Eunice. Kahit anong pagpapanggapang gawin ko, hirap na akong itago ang nararamdaman ko noon. Para nga sa ikabubuti ng isip at puso ko ay umiwas na lamang ako sa kanilang dalawa pero napansin kaagad ni Eunice ang ginagawa ko. Kaya nilapitan niya ako upang kumustahin kung may problema nga ba. Busy mo be Oh, Eunice! Anong ginagawa mo dito sa office? Susunduin ko sana si Aldred. Lalabas kasi kami kaso masyado yata ako napaaga. Hindi naman. Actually, pa-out na kami. Mag-OT nga lang ako kasi may hinahabol akong deadline. Mukhang busy ka nga talaga, ang kalat ng desk mo eh. Ay, sobra. Marami kasing events last week kaya ang daming trabaho. Hindi na nga ako makagala. Nakita mo na ba si Aldred? Doon ang desk niya Oo, nag-usap na kami. Ang totoo niyan, kaya ako nagpumilit na sunduin siya dito sa work kasi gusto talaga kitang makita. Ako? Bakit naman? Anong bakit? Baliw ka. Tagal mo na kayang hindi nagpapakita sa akin. Hindi ka nagbabasa sa GC. Hindi ka rin nagme-message sa akin. Mabuti nga si Aldred, araw-araw kang nakikita rito kasi magkatrabaho kayo. Paano naman ako? Kung hindi kita dadayuhin, hindi ko pa malalaman kung humihinga ka pa ba o hindi na. Sorry naman. Sobrang busy ko lang talaga nitong mga nakaraang linggo. Peak season kasi, kaya maraming occasions. Sunod-sunod ang mga kinakasal, debut, pati binyag. Actually, marami pang ang nakabook for next week kahit itanong mo pa kay Aldred. Kahit na, dapat nag-a-update ka pa rin paminsan-minsan. Bahala ka. Iisipin kong iniiwasan mo na ako. Hindi mo naman ako iniiwasan, di ba? Hindi Ba't naman kita iiwasan? Para kang sira. Busy lang talaga. Babawi na lang ako next time. So hindi ka makakasama sa amin ni Aldred ngayon kung iimbitahin kita? Kayo na lang muna. OT nga ako, di ba? Enjoyin yung dalawa yung date ninyo. Gagawin mo pa akong chaperone. Ano ba yan? Miss na nga kita eh. Basta promise mo bumawi ka sa susunod ha? Oo nga, promise. Ay, nga pala. May good news ako sa'yo. Good news? Ano yan? Secret pa to ha, kasi hindi pa namin nilalabas sa public. Pero dahil best friend kita, deserve mong malaman. Ang alin? Na-promote ka ba sa trabaho mo? Hindi, mas good news pa. Tingnan mo tong nasa daliri ko. Oh, sing-sing. Bumili ka ng sing-sing? Oh my gosh! Huwag mo sabihin. Yes, be! Nag-propose na sa akin si Aldred.
Kailan pa? 3 days ago. Actually, nagulat nga ako eh. Parang normal day lang naman yun para sa akin. Kumain kami sa labas, nagkape, manunood pa sana kami ng movie. Kaso hindi namin bet yung palabas, so sa bahay na lang kami nagmarathon. Tapos, napag-usapan namin yung tungkol sa kasal. All of a sudden, naglabas siya ng maliit na box. Akala ko nung una prank lang. Tapos pagbukas niya, may sing-sing, babe! Ang sweet naman. Pero hindi yun yung dream proposal ko ha. Ang iniisip ko, magpo-propose siya sa open space, sa ilalim ng full moon, tapos red petals everywhere. Meron ding nagpapatugtog ng violin somewhere, tapos nakadress ako, samantalang siya naka-formal attire. Luluhod siya sa harap ko, tapos tatanungin ako ng, "Will you marry me?" Tapos hindi ko alam na may kumukuha pala ng video. Siyempre, iiyak ako. Then magva-viral kami sa Facebook. Tapos, mapapansin ng KMJS at i-interviewin ako ni Jessica Soho. Doon ko ikukwento ang love story namin. Siyempre, kasama ko sa love story namin kasi ikaw ang naging tulay kung bakit kami nagkakilala ni Aldred. Hoy, nakikinig ka ba? Ba't ka tulala dyan? Iniisip mo yung dream proposal ko, no? Pero para sa akin, okay na rin yung ginawa ni Aldred. Simple lang, private at personal. Hindi man kasing bongga ng inaasahan ko yung nangyari. At least, finally, mangyayari na yung inaasam-asam ko. Ikakasal na ako, be! Congrats. Okay ka lang ba talaga? Ba't parang ang lalim ng iniisip mo? Okay lang ako. Bigla ko lang naalala yung mga nakatambak kong trabaho. Ah, ganun ba? O sige, maiwan na kita kung busy ka talaga. Baka nakakaabala pa ako. Anyway, yun lang naman ang gusto kong sabihin sa'yo. Pero huwag mo munang pagsasabi, ha? Oo, walang makakaalam. Congratulations ulit sa inyo ni Aldred. Usap tayo kung hindi ka na busy kasi ikaw ang magiging maid of honor ko. Matik na yan, bawal tumanggi ha. Hindi pa naman kami ikakasal agad kaya huwag ka mag-alala. Baka next year pa siguro yung kasal. Kasi kailangan pa namin mag-ipon ni Aldred. Masyado kasing excited yung lalaking yun nag-propose agad. Pero balitaan kita sa details ha, kasi sasamahan mo ako mag-plan. Grabe, excited na ako mag-try ng mga wedding dress, mag-cake tasting, tapos pumili ng entourage. O sige na, maiwan na kita dyan. Text mo ko kung kailan ka free ha, kailangan natin ng girl time, okay? Bye! Sige, bye. Ingat kayo sa lakad nyo ni Aldred. Kung masakit na para sa akin na malamang magkasintahan na sina Aldred at Eunice, may masasakit pa pala dito, Papa Dudut. At eto ay ang malamang ikakasal na silang dalawa. Para bang nag-malfunction ang utak ko nang nalaman ko yon. Wala akong nasabi sa binalita ni Eunice at biglang bumigat ang dibdib ko. At para bang natapala ng semento ang lalamunan ko't hindi kaagad ako nakapagsalita. Bilang dakilang kaibigan, kinailangan kong ngumiti, magtatalon sa tuwa at i-congratulate ang best friend ko na sa wakas ay nahanap na niya ang forever niya. Mag-isa kong hinarap ang heartbreak ko, Papa Dudut, at kasabay nito ay pinangatawanan ko pa rin ang pagsuporta ko sa relasyon nilang dalawa ni Aldred. Sa katunayan niyan, ako pa nga ang tumayong maid of honor ni Eunice. Isa ako sa mga nagplano sa dream wedding nilang dalawa. Ako rin ang naging official photographer para sa prenup photos nila at sa araw mismo ng kasal. Lahat ng yun ay ginawa ko para sa best friend ko kahit na ang kapalit nito ay ang pagkadurog ng puso ko. Papa Dudut, wala naman akong sinisisi sa mga nangyari kundi ang sarili ko. Hindi ko pwedeng ibaling ang sisi kina Aldred at Eunice dahil wala naman silang ibang ginawa kundi ang magmahalan. Ako ang nanakit sa sarili ko sa pamamagitan ng paglayo mula sa kaligayahang abot kamay ko na sana. Matapos ikasal sina Aldred at Eunice ay dahan-dahan akong dumistansya sa kanila. Busy na sila noon sa pagbuo ng sarili nilang pamilya kaya hindi na nila napansin ang paglayo ko sa buhay nila. Umalis ako sa dati kong trabaho at nagbukas ng sariling photography business. Sinikap ko pong kalimutan ang mga nangyari, Papa Dudut.
Pero minsan ay dumarating pa rin ako sa point kung saan ay bumabalik sa mga alaala ko ang isang pagkakataong nasayang. Sa ngayon ay meron na akong boyfriend. Foreigner po siya. Taga-Ireland at bagamat LDR ay ginagawa ko pa rin ang best ko upang hindi na muling maulit ang mga pagkakamaling nagawa ko sa aking nakaraan. Ang tanging hiling ko na lang sa ngayon ay sana ay tuluyan na akong makapag-move on mula sa multo ng aking nakaraan. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Papa Dudut, at sana'y kapulutan ng aral ang storyang binahagi ko sa inyo. Magandang araw and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rubina. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kapag tayo ay higit na pinagpapala ng buhay, ay dapat tayong maging mapagpakumbaba sa ating kapwa dahil kung minsan iba rin maglaro ang tadhana. Ikaw kapuso, marunong ka bang lumingon sa pinanggalingan mo? Dear Papa Dudut, good day sa iyo at sa lahat ng mga listeners ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alonzo. 33 years old at nagtatrabaho bilang freelance product developer. Yung partner ko nakadiscover ng programa ninyong Barangay Love Stories at ibinahagi niya ito sa akin kaya naisipan ko pong sumulat para ibahagi naman sa inyo ang kwento ng buhay ko na sana ay kapulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. Papadudot lahat naman po siguro tayo ay pamilyar sa kasabihan na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Ang ibig sabihin ay ibinibigay ng Panginoon ang mga biyaya at pagpapala sa mga taong nagsisikap sa buhay. Ngunit kapag nagtagumpay na po tayo, dapat ay huwag po tayong magpakahambog dahil anumang sandali ay maaaring bawiin ang lahat sa atin.
na po ako. Ay, pritong tuyo na naman po at noodles ang ulam natin, Nay. Kagabi ganito rin po ang hapunan natin, Ay, pasensya ka na Alonso anak. Yan lang ang nakayanan ni nanay. Hindi kasi nagbayad yung mga pinautang ko ng tinda nating almusal kanina. Sabi pa naman ng mga yun, ngayong hapon daw sila mag-aabot. Doon pa naman nakasalala yung malaking parte ng sweldo ko. Kaya yan lang tuloy ang ulam natin. Nay, di ba sinabi ko na po sa inyo na wag na kayong magpapautang? Mabuti sana kung sa atin yung tinitinda nyo. Kaso pinagkatiwala lang din po sa inyo yun. Mabuti na lang mabait yung may-ari. Dahil kung hindi, baka kayo pa ang mag-abono ng mga di babayaran sa inyo. Alam ko naman yon anak, kaso hindi ako makatiis Kilala mo naman ang nanay, maawain talaga ako, di ba? O halimbawa na lang si Mang Nanding kanina, lumapit. Kesyo wala pa raw silang kain ng hapunan ng pamilya niya at nagbabaka sakali na malamnan ng sikmura nila. Naawa naman ako dun sa anak niyang bunso. Nahila-hila niya pa talaga habang nakikiusap na kung pwede ko siyang pautangin ng lugaw at tinapay. Syempre alam ko rin naman yung pakiramdam na magutom. Pero Nay, hindi pa rin po tama na palagi kayong naaawa sa mga taong ganun. Ano ba kasing sinasabi mo anak? Bakit hindi yata kita maintindihan? Ang akin lang, kung talagang nagugutom ang mga anak ni Mang Nanding, sana gumawa siya ng paraan para magkapera, di ba? Hindi naman siya baldado. Ang laki-laki nga ng katawan niya Pero ano bang madalas niyang gawin kapag nakakahawak ng kaunting pera? Maglasing, magsugal. Ano ba naman klaseng pag-iisip ang meron siya? Inuuna pa niya ang mga bisyo niya kaysa pangkain nilang pamilya. Tapos bigla na lang siyang lalapit sa inyo para magmakaawa na kesyo wala pa silang kain simula kagabi. At tinamay pa talaga niya yung anak niyang bunso para mas maging dukha silang tingnan. Alonso, ano ba naman yung pinagsasasabi mo? Hindi maganda ang mambintang sa kapwa. Wala ka kanina kaya hindi mo nakita kung gaano nangangailangan ng pagkain yung tao. Isipin mo na lang yung anak niya. Meron pang 5 dun sa kanila na nagugutom din. Dun sa mga bata baka pwede pa po akong maawa. Pero kay Mang Nanding at sa mga katulad niyang magulang na walang ginawa kundi mag-anak lang na mag-anak samantalang wala namang perang pambili ng gatas at diaper ng mga bata, hindi po ako maawa sa kanila, Nay. Ay, Nay, intindihin niyo rin po sana ang pinanggagalingan ko. Alam niyo rin naman na nagsasabi lang po ako ng totoo, di ba? Oo, pero hindi pa rin tama na ganyan ka magsalita sa kanila anak. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ni Nanding. Siguro kung may pagpipilian lang siya, hindi naman niya gugustuhin maging ganong klaseng padre de pamilya. Naniniwala po ako na may choice ang bawat isa sa atin. At choice rin ni Mang Nanding kung bakit ganun ang buhay nila. Ang malas lang kasi, dinamay pa niya yung mga anak niya. Sana siya na lang para hindi kawawa yung mga bata. Ay, anak. Ano bang nangyayari sa'yo? May problema ka ba? Dahil ba hindi mo gusto ang ulam natin kaya ka nagkakaganyan? Wala po akong problema, Nay. Saka ayos lang naman po tong ulam natin. Kaya ko pong lunukin to. Hayaan mo. Bukas na bukas, babalikan ko yung mga may utang sa akin. Tapos hindi ko na ulit sila papautangin. Kasi may punto ka rin naman sa mga sinabi mo. Dapat kahit mahirap lang tayo, matuto pa rin tayo magsikap sa buhay para maiahon natin ang sarili natin. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil malapit ka na magtapos sa pag-aaral, anak. Siguradong magiging maganda na ang buhay mo. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Dahil hindi po ako titigil sa pagsisikap. Lalo lang po ako magpupursige para umasenso. Darating ang araw, makakaalis din tayo sa lugar na to. Ayoko kasi na magtagal pa rito. Magulo at hindi magandang impluwensya ang karamihan sa mga kapitbahay natin. Mga taong walang pangarap sa buhay at kontento na lang sa kung anong meron sila. Bata pa lamang ako ay mataas na talaga ang pangarap ko para sa aking sarili, Papa Dudut. At simula nga nang makapag-aral na ako ay hindi na po ako naalis sa mga top-notchers sa aming klase. Hanggat maaari ay iniiwasan ko pong magbulakbol sa klase o mapabarkada para hindi ako ma-distract sa aking pag-aaral. Paulit-ulit ko pong sinasabi noon sa sarili ko na ang susi para magkaroon ng maunlad na buhay ay ang edukasyon. Kaya nga kahit mahirap at solo parent lang noon si nanay ay pinilit po niyang
mapagtapos ako sa elementary at high school. Nang tumungtong naman ako sa college ay nag-working student na nga ako para makagraduate. Papadudot, akala ko ay magiging masaya na ako noong nakapagtapos na ako sa kurso ko at nakapasok sa isang private company, pero nagkamali po ako. Dahil hindi naging sapat sa mga gastusin namin ni nanay sa bahay ang perang kinikita ko noon. Tawagin niyo na akong mainipin pero taliwas kasi sa mga inaakala ko noong araw ang reality na bigla na lamang sumambunad sa akin ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Alam niyo, Nay, kahit siguro magtrabaho ako hanggang linggo, hindi pa rin sapat yung sweldo ko kada kinsenas at katapusan. Sa mga gastusin lang natin at bayarin, kulang na. Pasensya ka na anak at hindi kita matulungan sa pagtatrabaho. Kung bakit pa kasi biglang nagsulputan to mga sakit-sakit sa kasukasuan at katawang ko. Dalawa sana tayo ngayong kumikita. Wala naman pong kaso yun. At hindi ko rin naman po kayo pinipilit na magtrabaho, Nay. Ang akin lang, kung magpapatuloy na ganito lang ng ganito ang gagawin ko sa buhay, walang usad o progreso. Baka hindi na talaga matupad yung pangarap ko na makaalis tayo sa lugar na to. Matanong ko lang, ano pa kasi ang pangit sa lugar na to? Diba dito ka nga lumaki kaya buong akala ko gustong-gusto mo rito? Nay, pwede ba? Sino may sabi sa inyo na gusto ko rito? Kung ako lang papipiliin, ayokong dito pa rin ako mamatay. Tulad ng sabi ko sa inyo noon, pangarap ko na makaalis dito. Kayo ba, hindi niyo po ba gustong tumira man lang sa isang exclusive subdivision? Kung saan ligtas sa mga magnanakaw at mga edukadong tao ang kapitbahay? Sobra ka naman makapagsalita anak. Mababait naman ang mga kapitbahay natin Tsaka hindi ba nakakainip kapag sa subdivision ka nakatira? Sobrang tahimik. Tapos hindi mo pa makakausap yung katabi at katapat mong bahay dahil madalas abala sila sa pagtatrabaho o di kaya mas gusto na lang nila na magkulong sa mga bahay nila. Yun nga po ang gusto ko. Kesa naman dito sa atin na walang habas kung makapag-videoke dis oras ng gabi. Hindi na naisip ang kapakanan ng ibang tao. Basta sila, ayun, makapagsaya. Di baling may maistorbong tulog o gustong magpahinga. Ay! Tapos kapag may lasing, palaging nauuwi sa away. Meron din pong naturingang magpapamilya, pero kung magmurahan at magsumbatan dahil lang sa maliit na bagay, akala mo hindi magkakamag-anak? Sinong matinong tao ang hindi papangarapin na makaalis sa lugar na to? Sa bagay, hindi rin naman kita masisisi kung mapagod ka na lang sa pakikisama sa mga kapitbahay natin na wala na yatang pag-asang tumino. Kung kayo po sanay na sa kanila, pues ako hindi. Ibahin niyo ako. Alam ko naman yun, ano ka ba? At alam mo rin naman na kung ano man yung pangarap mo, susuportahan kita. Pero huwag ka naman sanang mainip o malungkot dahil hindi pa yun natutupad sa ngayon. May tiyempo ang mga bagay-bagay. May tamang panahon, ika nga nila. Sorry, Nay ha, pero hindi po ako naniniwala sa sinasabi niyong tiyempo o tamang panahon. Dahil para sa akin, kung hindi ko gagawin ang isang bagay na gusto kong matapos ngayon din, wala na rin po akong pinagkaiba dun sa mga tamad na mahilig mga tuwira na kesyo ganito, kesyo ganyan. Ang ending, wala na. Napalagpas na nila yung opportunity kasi mahilig sila mag-procrastinate. Ayaw lang naman kitang magsawa sa ginagawa mo kaya pinagsasabihan kita. Mamaya sa kakapilit mong matupad ka agad yung pangarap mo, mapagod ka na lang at hindi ka na lang magpatuloy. Imposible pong mangyari ang bagay na yon dahil nakatatak na po sa isipan ko lahat-lahat ng mga dapat kong gawin at tapusin. Organisado akong tao. Kapag may gusto ako, dapat kong makuha o magawa. Kailangan kong pagsikapang gawin ng mga bagay-bagay para wala po akong dahilang mabigo. Para sa akin, dapat maging katulad ko yung iba dyan ng pag-iisip. Yun bang hindi kontento sa kung ano lang meron sila ngayon? Kaya nga hindi talaga ako natutuwa dun sa mga classmate ko dati na sapat na sa kanila yung kumita lang ng saktong pera. Hindi ba man lang nila naisip na mas maganda kapag sobra-sobra? Hindi kasi lahat ng tao katulad mo mag-isip, anak. Hindi rin lahat nabibigyan ng oportunidad na makapag-aral at makapagtapos nang sa ganun maiahon nila ang sarili nila sa kahirapan.
Meron namang iba na bagaman nakagraduate nga, nagtitiis pa rin sa kung ano lang ang kaya nilang kitain at ihain sa mesa. Naniniwala ako na may kanya-kanyang dahilan ng bawat isa sa atin at hindi natin pwedeng husgahan ng isang tao nang nakabase lang sa kinikita niya. Hindi nasusukat sa mga naipundar niya ang kanyang halaga. Dapat alam mo yan dahil mahirap lang naman tayo. Nay, alam na alam ko po ang pakiramdam na yan. Kaya nga nangako ako nun sa sarili ko na kahit ipinanganak akong mahirap, hindi po ako mamamatay na mahirap. Excuse lang po yun ng iba na ayaw naman talaga magsumikap sa buhay. Manang-mana ka talaga sa akin. Ganyan-ganyan ako noong kabataan ko. Yun bang tipong nagmamadali ring umasenso sa buhay? Akala ko, sapat nang nagsusumikap ako. Pero minsan iba talaga ang plano ng Diyos sa atin. Pero alam mo ba, kahit na hindi ko noon natupad ang sariling pangarap ko sa buhay, daig ko pa ang nanalo sa loto dahil dumating ka sa buhay ko, anak. Ikaw ang totoong katuparan ng mga pangarap ko sa buhay. Sana isang araw, makamit mo rin ang lahat ng mga pangarap mo. Pero kapag nangyari yon, huwag mong kalilimutang magpakumbaba. Papa Dudut, lalo pa nga po ako noong nagsumika para maregular sa trabaho ko at sa maiksing panahon ay na-promote naman ako. Pero hindi pa rin po ako masaya sa kinikita ko noon at sa buhay na meron ako. Para sa akin ay masyadong malayo pa sa katotohanan na matupad ko ang mga pangarap ko at mga bagay na gustong bilhin sa halaga ng sahod ko noon. Kaya nga bilang pinanganak na madiskarte ay nagdagdag pa nga ako ng mapagkakakitaan. Doon ko na po pinasok ang larangan ng pagkatrabaho online bilang freelancer. Naranasan ko pong kumita noon ng 6 digits, Papa Dudut, at kahit na hindi pa nga nagtatagal, ay nag-resign na rin po ako sa pinagtatrabahuhan ko. Hindi po ako naniniwala sa swerte, Papa Dudut, dahil lahat ng meron ako ng mga panahon na yon ay pinaghirapan ko. Kung may mga kaedad ako ay nabisi sa pagsasaya, ako naman ay kumakayod. Kung tulog ang karamihan sa gabi, gising na gising naman ako. Karir kung karir, ika nga nila. Ganyan po ang ginawa ko para umasenso, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay nagbunga naman ang mga pagsisikap ko dahil nakabili ako ng bagong bahay sa isang exclusive subdivision para sa amin ng nanay ko. Tapos nakapagpundar din po ako ng sasakyan, lupa at condo unit. Kung ikukumpara sa mahirap na kalagayan naming mag-ina noon ay napakalayo po ng narating ko sa buhay. Iba po kasi yung pakiramdam kapag secured ka. Yung bang alam mo na may pera ka sa bangko na mahuhugot kapag kailangan mo. Yung bang may pagkain ka sa mesa at hindi ka na magwo-worry na magutom pa. Papa Dudut, masayang-masaya po ako dahil sa mga narating ko sa buhay noon. At wala pa po akong planong tumigil para lalo ko pang maabot ang iba ko pang mga pangarap sa buhay. Ay, nako, paano ba to? Pwede ba tong ilagay? Tanggalin ko na lang kaya. Hindi ko na kasi maalala yung sinabi sa akin ni Alonzo tungkol sa kung ano lang ang pwede kong ilagay sa microwave. Nay! Tanggalin niyo nga po sa microwave yan! Pasensya ka na, anak. Ilang beses ko bang dapat sabihin na bawal kayong gumamit ng stainless dyan dahil baka masira yan? Ano ba naman po kayo? Hindi niyo ba natatandaan na mga pwede lang i-microwave? Huwag ka nang magalit sa nanay, anak. Nawala lang talaga sa isip ko. Mabuti nga hindi ko pa na-i-on to. Mabuti na lang talaga dahil hindi ko pa nakakalimutan yung atraso niyo sa akin noong nakaraan. Ha? Ano ba yun? Hindi niyo na maalala yung vacuum cleaner natin na sinira niyo? Naku, Nay! Kinailangan ko patuloy ulit bumili ng bago para lang may magamit tayo dito sa bahay. Sinabi ko naman kasi sa'yo na hindi ako marunong gumamit nun. Nagpumilit ka pa rin. Kako, walis tambo na lang. Anong walis tambo? Hindi na uso yun, Nay. Saka hindi naman nakakalinis ng dumi yun, lalo na sa mga carpet. Kaya nga sabi ko mag-vacuum na lang kayo.
Oh, wag niyo sabihin na hindi ko kayo tinuruan dahil kayo pa nga ang nagmalaki na kayang-kaya niyo nang gumamit nun. Tapos ngayon lilinyahan niyo ako na hindi niyo pala alam. Sana noon pa lang nagsabi na kayo at di na kayo nagmayabang. Akala ko kasi marunong na ako pero iba pala kapag ginagamit mo na. Tapos nataranta pa ako nung di tumigil. Akala ko nasira na kaya... Kaya tinuluyan niyo ng sirain, ganon. Akala niyo ba mura lang yon? Anak, huwag ka namang ganyan sa nanay mo. Ay nako, palagi na lang kayong ganyan. Kapag nakakagawa kayo ng mali, pinagpapasensyahan ko naman kayo, di ba? Pero minsan sumusobra na kayo eh. Hindi ko naman kasi kinalakihan ng mga gamit na yun kaya hindi rin ako kaagad masasanay. Sinabi ko naman kasi sa inyo na kukuha na lang ako ng katulong para maglinis at magluto dito. Kaso kinontra nyo naman kaagad. Na kesyo kayo na lang ang gagawa. Pero imbis na nakakatulong, nakakagulo lang po kayo lalo, Nay. Huwag naman po sana kayong magdadamdam kung napagsasabihan ko kayo. Gusto ko lang po kasi yung nagkakaintindihan tayo, Nay. Ilang taon na rin simula nung makalipat tayo dito sa bago nating bahay. Gaano pa ba katagal ng panahon ang kailangan nyo bago kayo makapag-adjust? Hindi naman po pwede na habang buhay, yung kinasanayan nyo lang gawin ang gagawin nyo rito. Iba na po tayo. Iba na rin ang buhay na meron tayo ngayon. Asensado na tayo. Malayong malayo sa dating buhay natin. Hindi ba kayo masaya o kahit natutuwa man lang? Hindi naman sa ganon. Siyempre, masaya naman ako dahil nga may bago na tayong bahay na higit na mas malaki at mas maganda kesa noon. Bukod dun, marami na rin tayong mamahaling gamit at appliances, kaso... Ewan ko sa inyo, Nay. Napaka-reklamador nyo. Alonso, ano ba? Sumusobra ka na sa pagsasalita ng ganyan, ha? Baka nakakalimutan mo, nanay mo pa rin ako! Hindi ko po nakakalimutan yon. Pero sino ba ang nagtatrabaho at kumikita ng pera sa atin ngayon? Ako, di ba? Kaya kahit nanay ko pa kayo, kung ayaw niyong magkagulo tayo, ayusin yung buhay niyo. Hindi natin mapipili kung anong uri ng buhay ang kahantungan natin sa oras na ipanganak tayo sa mundo, pero pwede nating piliin kung hanggang sa kamatayan ay mananatili tayo dito. Mahirap maging mahirap, Papa Dudut, pero kasalanan na natin kung sa pagtanda natin ay isang kahig isang tuka pa rin ng pamumuhay natin. Minsan kapag binabalikan ko kung paano kami noon salat na salat ni nanay sa pagkain, hindi maayos ang tirahan at kapos sa material na bagay ay para bang pinaninindigan ako ng balahibo. At nasasabi ko noon sa sarili ko na ayoko na hindi ko na ulit gustong balikan at pagdaanan ang napakamasalimuot na karanasan ko noon. Kaya nga lalo pa po akong nagkayod kalabaw. At sa paglipas ng mga taon ay pagtatrabaho lamang ang inintindi ko, Papa Dudut. Wala na rin akong panahon para magliwaliw dahil para sa akin ay akse lamang yon ng pera at oras. Bukod doon ay nag-aral pa po ako ng husto tungkol sa kung paano i-manage at palalaguin ang pera ko. Doon ko na rin pinasok ang investment at nag-attempt na magtayo ng negosyo. Oh, basta! Nabook ko na yung trip natin next month, ha? Tumingin na rin ako ng mga hotel na available at ang daming magaganda! Siyempre, pinili ko yung pinakamamahalin at the best. Kasi minsan lang naman tayo magsa-celebrate ng anniversary natin, no? Ano kasi? Oh, ano na naman ba yun? Don't tell me may nangyari na naman sa inyo kaya short na naman ang budget mo. Gano'n na nga, babe. Ay, naku naman! Pwede ba makinig ka muna sa akin bago ka mag-react ng ganyan? Ano pa ba kasing gusto mong pakinggan ko? Para kasing alam ko na kung saan pupunta ang usapan na to eh. Kabisadong-kabisado na kita, Martin. Babe naman. Huwag mo nga ako mababe-babe dyan. Makinig ka kasi muna, okay? Mamaya ka na magsalita, please. Kinailangan kasi ng ate ko ng pera dahil manganganak na siya, kaya ayun. Pinahiram ko muna yung pera ko para sa anniversary trip natin.
Alam ko nakakahiyamang i-cancel kasi matagal na natin tong plinano pero biglaan kasi. Premature yung baby ni ate, kaya kinailangan niya ng dagdag na pera pang gastos. Alam mo namang hiwala yun sa kinakasama niya. Alam ko pero wala akong pakialam. Ano? Sa lagay gusto mong problemahin ko pa rin yung problema ng ate mo nagpabuntis sa kung sinong lalaki? Tapos hindi naman pala siya... Namin siya. Ate ko pa rin siya. Kung nakikita mo lang sana kung paano siya nangangailangan ng pera, sigurado maaawa ka rin sa kanya. I don't think so. Kahit na kapatid ko pa siya, hindi ko yan mararamdaman. Kasi kasalanan din naman niya ang lahat. Siya ang umayos sa gusot at problema na ginawa niya. Alam naman niya kasi na simulat sa pool, hindi kayo ganun kayaman. Hamak na empleyado lang siya na kumikita ng minimum, tuwing kinsenas at katapusan. Ikaw nga lang tong mas malaki-laki ang sinasahod sa inyo tapos siya pa ang may ganang magdagdag ng pakakainin? Ano ba naman yan? Kung ako nanay mo, matagal ko nang pinalayas ang ate mo. Pwede ba tumahimik ka na? Naririnig mo ba kung ano sinasabi mo? Sino lang ba yung pinag-uusapan natin dito? Baka nakakalimutan mo. Ate ko yun. Pamilya ko, Alonzo. Alam ko, palagay mo sa akin, bobo? Bakit ka ba kasi nagkahaganyan? Akala ko pa naman maiintindihan mong sitwasyon. Anniversary trip lang naman yun. Pwede pa natin i-reschedule. Hindi mo kailangan magsalita ng masakit. Diyan ka magaling. Puro ka na lang reschedule. Baka nakakalimutan mo. Hindi ito ang unang beses na hindi natuloy ang mga lakad natin nang dahil dyan sa pamilya mo. Masisisi mo ba ako kung magkaganito ako? Kung hindi kita maintindihan? Kung bakit nagagalit ako? Naisip mo na ba na hindi mo na nagagampanan ang pagiging boyfriend mo sa akin? Dahil palagi mong inuuna ang pamilya mo. Mabuti sana kung may napapala ka sa kanila. Wala rin silang ginagawa kundi umasa ng umasa sa'yo. Alonzo, hindi na talaga kita maintindihan. Kung masama ang loob mo, palagi naman akong bumabawi sa'yo, di ba? Tsaka hindi ko rin nakakalimutan ang obligasyon ko sa'yo bilang boyfriend. Ikaw na rin na may sabi. Hindi kami ganun kayaman. Kaya nga kung sino sa amin ang nakakaluwag, tulungan na lang. At nagkataon na ako yung meron. Alam mo, ewan ko sa'yo. Mukhang joke lang naman pala sa'yo itong plano kong anniversary trip natin eh. Sana nagpaka-busy na lang ako sa pagtatrabaho. Dinadagdagan pa ang pera ko. Kesa ganito, kasama kita pero wala rin. Parang tanga lang. Papadudot, nagkakilala po kami ni Martin sa isang online dating app. Nag-click naman po kaagad ang personality namin at hindi nga nagtagal ay naging mag-on kami. Magkatulad po kami ng pinagdaanan noon ni Martin sa buhay. Hindi rin siya pinanganak na mayaman at siya rin ang breadwinner ng pamilya nila. Mahal ko po si Martin, oo, pero aminado ako na nahihinaan ako sa diskarte niya sa buhay niya. Hindi naman po ako masamang boyfriend, don't get me wrong. Maraming beses na rin po akong nag-offer ng tulong sa kanya para makapagsimula ng pangarap niyang business pero hindi po niya tinatanggap ang pera kesyo kaya naman daw niyang kitain yon sa sarili niyang paraan. Naisip ko na baka pride lang hanggang sa wala rin namang nangyayari sa kanya dahil nga sa pamilya lang niya napupunta ang majority ng perang kinikita niya. Mga perang pinaghihirapan niya, papadudot. Ayoko po talaga sa tao yung hindi ginagawa ang lahat para makaalis sa lusak na kinakasadlakan nila. Yung bang naghihintay sila ng ibang tao na tutulong sa kanila dahil masyado silang mahina para tulungan ang mga sarili nila. Alam ko po ang pakiramdam na walang-wala. Kaya nga nang maranasan ko ng magkaroon ay ayoko na ulit bumalik pa sa ganong klase ng pamumuhay. Para sa akin, yun ang isa sa mga bagay na hindi maintindihan ni Martin dahilan para magkalabuan kami ng mga panahon na yon, papadudo. Umabot sa punto na kahit maliliit na bagay ay pinag-aawayan na namin. Aminado rin naman po ako na mas umiksi ang pasensya ko in general kaya lahat na lamang ay isyo sa akin. At kahit sino na lamang ultimo si nanay ay nasusungitan ko, papadudo. Siguro dala na rin ng stress, puyat at burnout dahil halos wala na talaga ako noong ibang pinagkakaabalahan kundi ang pagtatrabaho ko, investment at isipin kung paano ko pa mapapalago ang perang meron ako.
sakit ng batok at mga kasukasuan ko. Mukhang kailangan ko na magpabook ng massage Oh, si Martin! Hello, babe! Mabuti na lang napatawag ka. Hi babe, kumusta? Nako, baka masyado mo naman pinapagod ang sarili mo sa work. Pahinga rin pag may time. Sira, alam mo naman ako, determinado ako pagdating sa trabaho kaya hindi ko na carry yung sinasabi mong pahinga. Oh, ba't pala napatawag ka? Ilang oras na lang dinner date na natin. Sabi mo ikaw ang taya. Saan mo ako planong dalhin? Alam mong ayoko ng surprises. Kaya ngayon pa lang sabihin mo na. Tungkol dyan babe. Ayos lang ba kung mag-takeout na lang ako dun sa paborito mong fast food? Tapos punta na lang ako dyan sa inyo? Then movie marathon na lang tayo. Kulang kasi budget ko babe. Ano ka mo? Di ba sabi mo ilalabas mo ako pang bawi dun sa naunsyami nating date last time? Oo, kaso... Kaso kulang nga ang budget mo. Ano ba naman yan? Kakasweldo mo lang di ba? Nasaan napunta yung pera mo? Sandali. Hulaan ko. Sa pesteng pamilya mo na naman. Tama ba ako? Alonso, yung bibig mo naman. Oh, anong problema mo sa bibig ko? Bakit? Nagsasabi naman ako ng totoo, di ba? Alam mo, hindi ko mapigilang isipin na kontrabida talaga yung pamilya mo sa relasyon natin. Hindi na nila tayo hinayaan na magkaroon ng maayos na date at lakad. Huwag mong idama yung pamilya ko rito. Hindi ko naman kinakancel ang date natin eh. Nagbago lang ang plano pero tuloy pa rin tayo. Hindi ka ba nakikinig? Gusto kong lumabas tayo. Ayoko rito sa bahay dahil urat na ako. Saka sandali, hindi ko naman kasalanan kung na-short ang budget mo Kasalanan mo yan dahil binigay mo na naman ang majority ng sahod mo sa pamilya mo. Responsibilidad mo bilang boyfriend ko na tuparin yung pinangako mo sa akin. Ano, habang buhay na lang ba tayong magiging ganito? Yung ako na lang ng ako ang nag-a-adjust sa relasyon natin? Sorry kasi hindi ako tulad mo na malaki kumita ng pera. May ipon sa bangko at walang sinusuportahang pamilya. Sorry kasi ganito lang ako. Sakto lang ang kinikita. Walang malaking ipon at madalas short ang budget. Sorry talaga. Kasi hindi ako madiskarte at kasing swerte mo. Pero hindi naman ibig sabihin nun, di ko na sinusubukan. Kaya wala ka pa rin karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan o kahit na yung pamilya ko. Dahil hindi naman ikaw ang nagpapalamon sa kanila. Huwag mong isisi sa akin kung ganyan pa rin ang buhay mo kahit na nagsisikap ka. Dahil ikaw na ang may sabi, hindi ka katulad ko na madiskarte. Sige nga, bukod dyan sa trabaho mo, anong ginagawa mo sa free time mo? Wala! Tumutunga ka lang sa bahay. Samantalang ako, kahit linggo, nagtatrabaho. Kaya hindi talaga ako nawawala ng pera and in fact, lalo pa nga nadadagdagan. Yan naman kasi ang hirap sa'yo. Kapag nagsasabi ako ng tungkol sa mga pwede mong pagkakitaan, tinatamad ka. Ang dami-dami mong palusot. Kung ganahan ka naman, madalas hindi mo rin kayang pangatawanan. In short, hindi ka consistent. Kaya no wonder hanggang ngayon, average ka pa rin. Ano ba Martin? Kailan mo ba planong mag-upgrade? Kasawa ka na kasi. Alam mong hindi totoo yung mga sinasabi mo dahil hindi naman tayo pareho ng priority Kung ikaw nagpapakamatay sa pagtatrabaho para lalo pang dumami ang pera mo, pues ako hindi. Mas gugustuhin ko makasama ang pamilya ko sa day off ko dahil para sa akin, pera lang yan. Pwede kong kitain. Pero yung oras at panahon para sa mga taong mahalaga sa akin, hindi ko na maibabalik yun sakaling mawala. Akala ko pa naman sa lahat ng tao, ikaw makakaintindi sa akin. Kaso mukhang nagkamali pala ako. Hindi tayo pareho ng diskarte sa buhay. Pero hindi rin naman ibig sabihin, walang patutunguhan ng mga pagsisikap ko sa trabaho. Siguro hindi pa lang talaga ito yung oras para sa akin. Katwiran lang yan ng mga taong ayaw tanggapin ang katotohanan. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Ay, alam mo, siguro nga malayong-malayo talaga yung estado ng pamumuhay natin. At kahit na anong mangyari, hindi tayo magkakasundo. Alam mo kung bakit? Kasi palagi tayo may pagtatalo ng mga bagay-bagay. Kaya nga naisip ko, Alonso, what if, wag lang muna tayo magkita? Ano? At ikaw pa tong may yung mga katulad mong mahihina. Hindi kita kailangan.
Papa Dudut, nasaktan po talaga ako nang maghiwalay kami ni Martin pero hindi ko po hinayaan ang sarili ko na magpaapekto. Para sa akin, kahit sinong tao na nagpapadaig sa kanyang emosyon ay isang inutil. Kaya nga kahit na broken hearted po ako noon ay pinilit ko pa rin na ipagpatuloy ang buhay ko. Mas lalo lang din akong nagpakabisi sa mga bagay na dati ko nang ginagawa up to the point. Nakalimutan ko na si nanay at doon na nga po nagsimulang gumulo ang lahat, Papa Dudut. Dahil nga mas pinapahalagahan ko ang pera at pagtupad ng iba ko pang mga pangarap sa buhay ay naisaalang-alang ko na ang sarili kong ina. Wala akong kamalay-malay noon na may iniinda na pala siyang karamdaman at huli na nga po nang magsabi siya sa akin. Sinong mag-aakala na sa isang iglap ay kukunin ng Diyos ang nanay ko? Papa Dudut, doon na po ako parang sinampal ng realidad na tipong wala ring nagawa ang mga kayamanan na meron ako para iligtas ang buhay ng kaisa-isa kong magulang. Bigla ko naisip na para kanino ba ako nagtatrabaho at nagsisikap? Para sa sarili ko? Pero parang wala ring saysay dahil mag-isa na lamang din ako sa buhay ko, Papa Dudut. Sobrang bilis po ng mga pangyayari. At hindi ko inakala na bigla na lamang na magkakaroon ng pagkakataon na magsisisi ako. Wala sa plano ko ang mga bagay na yon at aminado po ako na hindi ko yon napaghandaan, Papa Dudut. Sa katunayan, mag-isa lang din akong nagluluksa noon sa burol ni nanay dahil lahat ng kamag-anak namin ay nauna ko nang pinagtulakan palayo sa amin noong araw. Mabuti na lamang dahil dumating si Martin para damayan ako, Papa Dudut. Sobrang sama ko mga anak. Kasi ultimo sarili ko ina na pabayaan ko, Martin. Siguro kahit na hanggang sa kabilang buhay, hindi ako mapapatawad ni nanay. Alam mo, hindi totoo yan dahil mahal na mahal ka na nanay mo. First time ko pa lang siya nakita noon. Ramdam ko na kaagad na napakalambing at napakabait niya. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na hindi siya galit. Pero hindi ko pa rin mapigilang isipin na ang laki ng pagkukulang ko sa kanya. Biruin mo yun. Napabayaan ko siya samantalang nangako ako na palagi ko uunahin ang kapakanan niya. Tapos uli na pala ang lahat para bumawi pa sa kanya. Kasi tingnan mo, isa na siyang malamig na bangkay. Sana pala nakinig ako sa'yo noon. Sana pala hindi ako masyadong nagpakabisi sa pagtatrabaho. At pinagtuunan ko ng pansin ang kaisa-isang magulang ko. Ngayon, nagsasisi na ako pero alam ko rin naman na hindi na ulit mabubuhay si nanay. Pakiramdam ko tuloy nabigo ako bilang anak. Dahil hindi ko nagawa yung tungkulin ko sa kanya. Ay, Alonso, lahat naman tayo nakakagawa ng mga pagkukulang kahit ng sarili pa nating magulang. Ako madalas, kina nanay at tatay. Pero sinisiguro mo na nakakabawi ka. Kahit na sa simpleng paraan. Hindi mo hinahayaan na may tampo sa'yo ang parents mo. Samantalang ako, simula na ako masenso sa buhay. Wala na ako ibang inisip kundi kung paano pa madadagdagan ang perang kinikita ko. Dahil para sa akin, yun lang ang kailangan ko para maging masaya. Pero maling-mali ako. Dahil tama ka naman sa sinabi mo noon eh. Na mahalaga ang oras at panahon na nilalaan natin para sa ating pamilya. Sana talaga nakinig na lang ako sa iyo. Hindi sana ako magsisisi ng ganito ngayon.
Sigurado kung nakikita at naririnig ka lang ng nanay mo, hindi niya gugustuhin na nagkakaganyan ka. Oo, may pagkukulang ka sa kanya. Pero ayaw pa rin niya na habang buhay mong sisihin ang sarili mo. Lahat tayo may hindi magandang pag-uugali. Kahit ako. Dahil hindi naman tayo pinanganak na perpekto eh. Lahat tayo nagkakamali sa mga desisyon natin sa buhay. Pero hindi ibig sabihin hanggang doon na lang tayo. Alam ko mahirap pa sa ngayon dahil nga sa mga nangyayari. Pero naniniwala ako na darating yung araw na unti-unti ka rin makakapag-move on. Mapapatawad mo rin ang sarili mo at mas magiging mabuting bersyon ka ng pagkatao mo. I'm sure, yan din ang gusto mangyari ng nanay Gloria mo. Salamat, Martin, ah. Kasi sa kabila ng lahat, hindi ka pa rin nawawala ng bilib sa akin. Ako kasi parang biglang nabobo. Yun bang tipong hindi ko na alam ang gagawin? Mabuti na lang nandyan ka. Sorry kasi hindi ako naging mabuting boyfriend sa'yo noon. Nakaraan na yon. Tsaka hindi lang naman ikaw, ako rin. Nagkulang din ako kaya hindi nag-workout ang relasyon natin. Alam mo, matapos nating mag-break noon, nakapag-isip-isip talaga ako ng husto. At doon ko nga na-realize na sana, mas lalo ko pang sinubukang gawin yung mga bagay na gusto mong gawin ko para umasenso rin ako sa buhay. Aminado ako, naging ma-pride ako at hindi kita pinakinggan. Bigla talaga ako natauhan nung time na yon. Naisip ko, para din naman sa sarili ko yun at sa pamilya ko. Kaya ganun mo na lang ako suportahan sa mga bagay na alam mong ikagaganda ng takbo ng buhay ko. Dapat mas naging understanding ako. Kaya lang hindi ko na nga nagawa. Mali rin naman kasi ang paraan ko ng pakikitungo at pagtuturo sa'yo. Dahil pinipilit ko na maging katulad kita. Nakalimutan ko nang nakakasakit na ako ng damdamin. I'm so sorry talaga, Martin. Diba sinabi ko naman na tapos na yon? Ang mahalaga, nagkakaintindihan na tayo. Pwede na nating isang tabi yung mga nangyari. Sa ngayon, nandito ako bilang kaibigan mo. At nakahanda akong damayan at samahan ka. Okay? Malalagpasan mo rin to. Natin. Kasi, kasama mo ko. Malaki po talaga ang utang na loob ko noon kay Martin dahil dumating siya at sinamahan ako sa panahon na kailangan ko siya. Kahit na nagkahiwalay na kami noon bilang magkasintahan ay hindi po ipinaramdam sa akin ni Martin na ibang tao ako. At kahit na matapos ang libing ni nanay ay palagi pa rin po niya akong kinukumusta at inaalalayan. Eventually, yun din po ang naging daan para muli nga pong tumamis ang aming pagtitinginan at hindi nagtagal ay nagkabalikan kami. Papadudot malaki po talaga ang pagsisisi ko dahil naging makasarili ako. Dahil sa pagpupumilit kong tuparin ang pangarap ko ay nawala sa akin si nanay. Akala ko noon, kaya kong mabuhay ng mag-isa dahil may pera naman ako. May bahay ako at iba pang mga ari-arian pero hindi po pala ganon kadaling maging masaya. Lalo na kapag wala na sa mundo. Yung taong pinaglalaanan mo at dahilan kung bakit desidido kang umasenso. Yun po talaga yung biggest regret and learning ko sa buhay ko. Sa kasalukuyan ay masayang-masaya po ako dahil kahit papaano ay unti-unti ko nang nabibigyan ng kapayapaan ng puso ko sa pamamagitan ng pagtulong at pagbabahagi ng mga biyaya na meron ako sa ibang tao. Lalo na po doon sa mga higit na nangangailangan talaga. Hindi ko po iisa-isahin ang mga charity event na sinusuportahan ko dahil ayaw kong ulit magpakahambog. Pero totoo pala ang kasabihan na para lubusan kang maging masaya ay tumulong ka sa iba. Bagay na lagi rin po noong sinasabi sa akin ni nanay. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong itampok ang aking Barangay Love Stories, ang kwento ng buhay ko. Alam ko na medyo kakaiba ito kaysa sa mga tipikal na tema ng pag-ibig na palagi ninyong fini-feature pero sana ay magkaroon pa rin ako ng kapangyarihan para mag-inspire sa mga listeners ninyo. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Alonso. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya.
Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories, Papadudot Stories, Papadudot Stories.